Sa video na ito ay pag-usapan po natin ang pinaka-latest na galaw ng Picoin ngayon pong April 20. Yan, 2025. Bibigyan po natin ng malalim pero simpleng paliwanag kung ano po ang nangyayari sa ngayon dito sa presyo ni Picoin. At aalamin din natin ang mga technical indicators na nagpapakita po ng lakas at saka kahinaan nito. At malalaman na rin natin kung ano po ang maaring maging direksyon ng kanyang presyo sa mga susunod na mga oras. Kaya ayan, bilang mga Pi Network supporter, holder at saka active trader dito sa Pilipinas, siguradong mahalaga po para sa atin na malaman kung aakyat ba ang presyo ni Picoin or babagsak muli sa kanyang dating price level. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang galaw ng presyo ni Picoin nitong mga nakaraang araw? Ngayong April 20, si Picoin ay naglalaro po sa mga presyong 0.6502. At yan po ay sa kanyang 4-hour, base po sa kanyang 4-hour chart time frame. Para mas maintindihan po natin ito, ay balikan po natin ang kanyang kaunti na naging paggalaw nitong mga nakaraang araw. Yan, April 5, itong si Picoin ay nasa presyong 0.45 lamang. Pero mabilis po siyang umakyat ng mahigit 70% hanggang umabot po siya sa presyong 0.78 nitong April 15. Isa itong matinding rally na nagpakita po ng malakas na buying interest. Pero nitong April 17 ay bigla po siyang bumagsak mula 0.78 hanggang 0.59. Ibig sabihin ay nawala ang momentum niya at pumasok po tayo sa tinatawag na correction phase. Sa ngayon ay tila nagpapahinga muna itong si Picoin at saka nagko-consolidate o siya po ay nagtatambay sa gitna ng galaw pataas at saka pababa. Ngayon ay wala po tayong malinaw na senyales kung saan talaga siya susunod or kung saan po siya gagalaw. Kaya importante po ang pagsusuri sa mga indicators natin. Kaya yan, check po natin dito yung tables ng mga indicators at yung mga values or mga interpretation ng mga ipinapakitang signals ng mga ito. Kaya yan, unahin po natin sa MACD. Ito po yung moving average convergence divergence. At base po sa value nito ay nasa negative pa rin ito. Yan, negative 0.102. Ibig sabihin po niyan ay may presensya pa rin ng bearish momentum o pababang pressure sa market. Yan. Yung kanyang CCI naman or Community Channel Index ay nasa 14.84. Halos neutral naman po ito. Hindi po siya nagpapakita ng overbought o oversold condition. Samantalang ang ultimate oscillator naman dito, ayan, ay nasa 39.7. Mas mababa po siya sa 50. Ibig sabihin nito ay mahina po ang buying pressure. Hindi pa tayo nakakakita ng malakas na pagtulak pataas mula sa mga buyers. Ayan, sunod po sa ultimate oscillator ay ang ROC or rate of change. Ito naman po ay nasa value na 5.592. Kapag positive po ang ROC, ibig sabihin ay may posibilidad na nagsisimula ng bumalik ang bullish sentiment o pagtitiwala ng mga buyers. Ayan. Ang panghuli ay ang bull bear power, kung saan ay nasa negative 20 digits 76, kung saan ay halos neutral din pero bahagyang bearish pa rin. Kaya yan po ang mga indicators natin at ang mga ipinapahiwatig na signals ng mga ito para kay Picoin. Ngayon is ano po ang mga dapat nating bantayan naman na presyo. Ayan, ngayon ay meron tayong dalawang senaryo na pwede po nating pagpilian batay po sa kilos ni Picoin. Ayan, unang senaryo, kung aakyat po si Picoin, ayan, at kaya niyang manatili sa ibabaw o itaas ng presyong 0.64, ayan, at kung magawa pa niyang mabasag ang resistance na nakaabang sa 0.68, posible pong umakyat siya ng sa presyong 0.70 hanggang 0.72.
Pero para mangyari ito ay kailangan po niya ng malakas na buying volume at baka may magandang balita rin sa market. Kung sakaling sumabay po si Bitcoin sa pag-akyat, mas lalong lalaki po ang chance ni Picoin na sumipa pataas. Yan, ang pangalawang scenario naman ay bababa. Yan, bababa po itong si Picoin. Yan, sa ilalim ng 0.64. Yan, kung pag bumagsak po siya sa ilalim ng presyong 0.64 ay posible po niyang balikan ang presyong 0.61. At kung tuluyan pa siyang bumagsak ay babalik po siya sa presyong 0.59 na siyang naging support po noong April 17. Kapag nabutas pa ang presyong 0.59, maaari pong umabot ang pagbagsak ng hanggang 0.53 hanggang 0.55. Kaya ngayon ay nasa critical na po na yugto itong si Picoin. Kaya ang tanong ay saan ba talaga siya mapupunta? Ayan. Ngayon is paliwanag naman po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng neutral to slightly bearish. Ayan, na trend nitong si Picoin. Ang ibig sabihin po ng trend na ito ay wala pang matibay na direksyon ang galaw ng presyo. Hindi pa po siya malinaw na bullish o pataas. At hindi rin po sobrang bearish o pababa. Pero bahagya po siyang nakatungo pababa na parang humihina ang lakas ng mga buyers. Ito ay isang panahon ng consolidation o paghahanda. Para bang nag-iipon ng lakas si Picoin kung saan naghihintay lang ng tamang timing ang mga trader bago po sila pumasok muli. Ngayon is paano po nakakaapekto sa atin ang kalagayan na ito ni Picoin bilang mga trader at investors ni Picoin. Yan, para sa atin ang ganito pong galawan ni Picoin ay nagbibigay po ng dalawang klaseng oportunidad. Una, kung tayo po ay isang short-term trader, ito ang panahon para mag-obserba. Hindi ito ang tamang oras para mag-all-in or mag-panic buy, kundi mas mainam po na hintayin po muna natin na mabasag ang 0.68 para makita natin kung magpapatuloy ang pagtaas ni Picoin. Pangalawa, kung isa po tayo sa mga long-term believer, long-term believer, or meron po tayong paniniwala dito kay Pi Network, maaaring tingnan po natin ito bilang isang buying opportunity. Habang ang presyo po ay nasa mababa at hindi pa umaakyat, pwede po tayong mag-ipon ng kaunti. Pero syempre, huwag po nating kalimutan ang risk management. Importante na rin po na suriin natin kung active ang Pi Network sa development ng kanilang projects. Dahil kahit gaano pa kaganda ang presyo sa chart, kung wala naman po siyang real world development sa likod nito, magiging mahirap para kay Picoin na magkaroon ng long-term value. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Picoin ay isa po sa mga interesting na project dito sa crypto space ngayon. Malaki po ang potensyal niya, lalo na kung magtagumpay sila sa pagdala ng decentralized finance sa mas maraming tao, lalo na yung mga walang access sa traditional banking system. Pero kailangan pa rin nating maging maingat. Hindi pa ganap na listed sa mga major exchanges itong si Picoin at marami pang uncertainty. Ang kasalukuyang presyo ay base lamang sa internal trading, kaya hindi pa ito full reflection ng market value kung tuluyan na siyang maging open sa public exchanges. Kaya ang pinaka-importanting gawin natin bilang mga Pinoy investor ngayon ay ang mag-research. Maghintay po ng tamang entry point at huwag po tayong padalos-dalos sa pag-trade. Tandaan, ang crypto market po ay mabilis at puno ng surprise. Ang mahalaga ay hindi lang tayo sumasabay sa hype, kundi naiintindihan din natin ang ginagawa natin. Kaya yan, sa kabuuan, ngayong araw ay bantayan natin kung mababasag po ni Picoin ang presyong 0.68 o resistance level na 0.68. Kapag nangyari ito, may chance po siyang tumuloy paakyat. Pero kung bumagsak po siya sa ilalim ng 0.64, yan, isang support naman po yan, ang 0.64, maghanda po tayo sa posibilidad ng further decline or baka mas mababang presyo. Kaya yan, lagi po nating tandaan na ang technical analysis ay gabay lamang.
dapat ay sabayan na rin natin ito ng fundamental analysis, lalo na sa pagdating sa projects gaya po ng Pi Network na nakasalalay sa adoption, development at saka community support. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.